lahat, tayo'y kanyang iniligtas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga eskriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito. Humukay siya ng pisa ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari nagpunta uli ng ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nag-utos na naman siya ng isa pa, ngunit pinapatay nila ang utusang iyon. Gayon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Isa-isa nilang natitira naman maaring papuntahin sa kanila ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasamay nag-usap-usap, ito'y ang tagapagmana. Halika kayo, patayin natin nang mapa sa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya at pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon at ang ubas ay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga nagkabagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat halata nilang sila ang pinatatamaan ng talinghagang ito. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila siya inano o sila at sila'y umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ang talinghaga po ay pamamaraan ng ating Panginoong Jesucristo ng pagtuturo ng isang hiyas o isang katotohanan pagdating sa paghahari ng Diyos. At sa pagkakataon pong ito, pinakita niya po ito sa pamamagitan ng isang ubasan kung paano pinagyaman niya ang lugar na yon at matapos pangalagaan ay ibinigay sa mga tinatawag na katiwala. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga katiwala pong ito'y sinamantala kung ano ang ibinigay ng may-ari ng ubasan. Ano po ang kanilang ginawa? Unti-unti pinadala po ang lahat ng mga utusan at unti-unti po nilang pinarusahan hanggang sa pinatay. Hanggang sa huli, ang kanyang kaisa-isang anak na sumasagisag sa ating Panginoong Jesucristo. Pinatay rin po ito at hindi kinilala bagkus inangkin kung ano ang mamanahin ng bugtong na anak. Alam niyo po mga kapatid, when we talk about this gospel, ito po ay
partikular sa sinasabi po natin na tayo ay mga katiwala lamang. Ulitin ko po, tayo po ay katiwala lamang. Kaya naman parang sumasalamin din po ito sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. Tignan nyo po, para po tayong mga Pilipino. Minsan manghiram ka ng martilyo doon sa kapitbahay mo. O kaya naman kaldero, lagare, o anumang bagay ang hinihiram natin sa ating pong kapitbahay. Ano po yung ating ugali? Yung hiniram po natin, hindi natin naibabalik sa hiniraman natin. Bakit po? Hanggat hindi kinukuha ng may-ari yung mga hiniram, doon lamang po may babalik. Minsan sa kasamaang palad, tatanong po natin, pinakukuha po ni tatay yung kanyang lagare. Ang sasabihin natin, sinuli na namin, wala na rito. Yung po pala, na-misplace mo na. Yung pala, inangkin mo na. Hanggang to the point na hindi na nakabalik kung ano ang ating hiniram. Bakit po? Ano po yung kakulangan sa atin? Yung pong tinatawag nating gratitude. Hindi tayo marunong kumilala at hindi tayo marunong magpasalamat kung ano ang hiniram natin at kung ano ang ibinigay sa atin. Kaya naman sa araw pong ito, ang sinasabi ko po, sinasalamin ng ating pong ebanghelyo ang nangyayari sa ating kapanahunan. Bakit po? Kasi meron po tayong tinatawag na 3 T's sa pagdating po natin sa pagiging katiwala. Ang time, talents, and treasures. Tayo pong lahat ay mga katiwala. Ngunit, ano po ang nangyayari sa buhay natin? Instead na tayo po ay pagkatiwalaan, tayo po ay naging katiwaldas. Winaldas po natin kung ano ang pinagkatiwala sa atin. Bakit po ganon? Kapag iniisip mo po, kapag inisa-isa mo, ang sabihin natin, time. Ang time po ay panahon na mismong ipinagaloob ng Diyos sa atin. Ang katanungan po nito ay ito, paano mo ito ginagamit? Para bang inangkin natin na ang panahon na ito ay sa iyo. Ngunit wag po nating kalimutan na ang panahon ay nagwawakas at anuman ang mayroon tayo, darating ang sandali na ito ay mawawala. Kaya kailangan po nating i-maximize kung ano po yung panahon na mayroon tayo. Ang sabi po natin, sino ba naman pwedeng mag-add ng kanyang kahabaan ng buhay kahit man lang isang araw? Wala man, kahit sino man sa atin na naririto. Bakit po? Maring ako, nakatayo po ngayon, tayo narito, nakaupo. Hindi natin alam kung hanggang saan, hanggang kailan tayo magwawakas sa mundong ito. Kung ganon, mga kapatid, kailangan mo po palang pagyamanin ang panahon na ibinigay ng Diyos sa iyo. Gamitin ang panahon na ito para sa ikayayaman ng buhay mo. Kadalasan, sa buhay po natin, mas sinasarili po natin ang panahon na mayroon tayo. Bakit? Doon natin ginagawa ang mga bagay-bagay na ito. Hindi natin na ma-maximize kung ano ang panahon at ang panahon na sinasabi ay mayroong hangganan. At kapag pinag-usapan naman po natin ang tinatawag nating resources, yung pong treasure na mayroon tayo. Alam niyo po mga kapatid, sabi nga po, anumang bagay na pinag-aagawan ng mga tao, ito po ay limited. Nangangahulugan, kung limited po ito, nandun po lagi ang pagpupunyagi natin na maangkin to. Bakit po? Kasi instead of mayroon tayong spirituality of gratitude, ano yung binibigyan natin ng pansin? Spirituality of scarcity, ang kakulangan. Kaya naman kapag ikaw po'y biniyayaan, ang tingin mo sa sarili mo, sandali lang, bago ako magbahagi sa kapwa ko,
parang kasya lang sa akin to eh. Kapag nagbigay pa ako, kukulangin ako. Pinopokus po natin ang kakulangan ng biyaya kesa sa tinatawag natin tayo ay maging biyaya. Tayo po'y nanghihingi ng biyaya sa Diyos at sinasabi natin, Panginoon, bigyan mo lang po ako ng hinihingi ko sa iyo and I promise you, ibibigay ko po at ibabalik ko sa iyo. Ngunit sa katotohanan, marami po sa atin ang tumanggap ng mga biyaya. Pero nung hawak na nila ang biyayang tinatanggap nila, hindi na nila ibinabahagi. At sa kasamaang palad, marami po sa atin ang tumatanggap ng mga biyaya, ngunit hindi nila nare-recognize na sila ay pinagpala. Bakit po? Kasi nanlalaki ang kanilang mga mata doon sa kapwa nila na tumanggap doon sa mas higit na biyaya na inaasahan nila. Kinukompare nila ang kanilang sarili doon sa mga taong tumanggap ng iba. Kaya ang sabi natin, bakit siya ganun ang tinanggap niya? Ako ganito lang. Mga kapatid, ang taong walang kontento ay hindi magiging maligaya. Kaya kahit ano pa ang ibigay mo sa kanya, tandaan mo, lagi pa rin itong magkukulang. Ano po yung pwede po nating tignan sa bahagi pong ito? Kahit ito may time, talents, or treasures, paano natin pagyayamanin ang mga bagay pong ito? Una sa lahat, kailangan po nating kilalanin na ang biyayang mayroon tayo ay hindi sa atin. Ito po ay pinagkaloob ng Diyos sa iyo para ibahagi at para pagyamanin. Nangangahulugan, ang isang taong hindi kumikilala na ang biyayang ibinigay sa kanya ay nagmumula sa Diyos, ay hindi magkakaroon ng pagkakataong magpasalamat. Kasi ang pakiramdam niya, I deserve this. Ang tingin niya, pinaghirapan ko ito. Hindi niya nakikita ang kamay ng Diyos na nagpala sa kanya. Only a person who remembers that everything he has belongs to God will have the chance to be grateful. Tayo lamang po ang taong kikilala na anuman na ang mayroon siya ay nagmumula sa Diyos, kung kaya't dapat pasalamatan. Mga kapatid, tayo po lahat nagpupunta po rito sa Quiapo at nagdarasal. Hindi ko po alam kung paano po kayo nagbabalik sa Diyos. Kadalasan, humihingi po tayo ng maraming bagay sa Kanya. Ngunit, kapag tinignan po natin, paano yung pagtulong natin? Paano yung mismong pagbabalik natin at pagbibigay natin? Sample lang po ito. Alam niyo po mga kapatid, kahit na po sa mga collection, pagdating po raw sa simbahan, mga barya ang pumapasok. At pagdukot natin sa bulsa natin, doon, minsan umaabot pa hanggang tuhod, kakakapa sa barya na ibibigay mo para sa simbahan. Kapag tayo po ay nagbigay para sa simbahan at barya ang pinili natin, ang sabi po rito, ito po ay limos, mga kapatid. Ngunit sa Ebanghelyo, ang sinasabi po sa atin ay ito, God is not begging from you. God is asking what is due to Him. Kung ano ang nararapat para sa Kanya. Hindi po siya nagsasabi sa atin, ibalik mo sa akin ang binigay ko sa iyo. Kundi ang sinasabi kahit na sa Ebanghelyo, ibalik mo sa akin kung ano ang nararapat para sa akin. Kaya siguro pagdating po sa iba po nating mga kapatid na ibang reliyon, mas nakikita po nila ang kanilang responsibility sa tinatawag na ikapu. Ibinabalik po nila sa Diyos kung ano ang ikapu. Pero pagdating po sa atin, parang sa atin, mas lalugo pa tayong pahamig kesa sa pabigay. Mga kapatid, ito lang po ang sasabihin ko po sa inyo. Anumang bagay na mayroon po kayo, kapag ibinalik nyo sa Diyos,
Tandaan niyo po ito. Malaki 3Gs na ang sabi po niya ay ganito, subukan mong ibalik ang 10% o anumang bagay na ibibigay ko sa iyo, kundi ko buksan ang lahat ng daldaluyan ng biyaya sa iyo. Marunong po ang Diyos Bakit po? Ang sabi niya, subukan mo na ibalik sa akin kung ano ang nararapat sa akin, kung di ko ibuhos ang lahat ng biyayang hinihingi mo. Sabi ng Diyos, subukan. Wala namang sumubok. At kung may sumubok, iilan-ilan lang. Ngayon, sa araw pong ito, tayo ay mga katiwala. Walang saysay ang mga bagay-bagay nating tinitipon sa mundong ito. Kung hindi natin kikilalanin na pinagkatiwalaan lang tayo ng Diyos. Kaya pwede po nating sabihin, true treasure is not what you save. Your true treasure is what you have given away. At ito ang magpapayaman sa inyo sa paghahari ng Diyos. Ang isang taong hindi makakaalala na siya ay pinagpala ng Diyos, kailanman ay hindi makapagpapasalamat. Ngunit ang taong kumilala at umalala na siya ay pinagpala ng Diyos, ay mas lalong pagpapalain sa kanyang buhay hanggang sa dumating ang sandali na hindi lang siya pagpapalain, kundi siya mismo ang magiging pagpapala sa kanyang kapwa. Amen.